Hi, story time. Bali, nagpunta ako kanina sa US Embassy for appointment ng B1, B2 visa. So, appointment ko is at 7:15 a.m. pero nakarating na ako doon mga 7:30 kasi iniwan ko pa kila ate yung cellphone ko, pati na rin yung keys ko ng car kasi hindi ako sure kung kasama ba yun as electronics kasi di ba may remote. Tapos, nung nandun na ako, ang unang pinakita is yung appointment confirmation. Tapos, pinadiretso ako and then nilagyan ng sticker. Ibang tao na to ay naglagay ng sticker. Tapos, pinapasok ko sa loob and then doon nag-start x-ray ng gamit. So, dala ko lang is like a plastic envelope. Nandun yung appointment letter ko, passport, 2x2 ID, and then yung maliit kong bag ito. So, pinapasok naman siya. And then, kung meron kang dalang cellphone doon, balik ka uli sa labas. Tapos, tsaka mo kailangan iwan yung cellphone. Buti na lang may napanood na ako sa YouTube na ano siya, na hindi nga talaga siya pwede. So, before coming in, iniwan ko na talaga. So, si ate pala, charge me 200 pesos. Siguro kasi may kasamang susi. Kasi pag yung mga nakapanood ko sa YouTube, 100 lang siningil sa kanila eh. Tapos sabi ko, ate, nagmahal na. Tapos sabi niya, ma'am, may kasama namang good luck yan. So, sabi ko, sige na nga. Okay na yung 200. So, ayun, dire-diretso na ako. So, ang step, papasok na mismo nung sa embassy is that ano nga ba yun? Meron ulit screening ng gamit pero manual na lang. Tapos first ang step 1 is pre-screening. Binigay ko yung passport ko, tapos tinanong lang yung complete name at saka birthday. Tapos tinanong kung updated daw ba yung ID ko, and then sabi ko yes. Hindi na nila hiningi yung 2x2 pero even though nakalagay siya sa required na dalhin, hindi siya hiningi. And then proceed na sa step 2, which is the biometrics. So, una yung left 4 fingers, and then yung right 4 fingers, and then thumb. And then, after nun, dun na yung step 3. Dun na ako nung medyo natagalan kasi may medyo maraming tao na nung time ko. Bali, sa 4th row na ako ng upuan. Per row yung patayo nila, and then papila dun sa mga parang cubicle. Yun. So, nung kami na yung tinawag, sa mga nasa harap ko, may isang na-approve, tapos dalawa yung denied. Doon sa mismong pila ko, saan ako nakapila. Kinakalma ko yung sarili ko kasi naririnig mo yung questions sa ibang cubicle. Medyo malakas kasi yung boses. So, instead of ko sa kanila is iniiba ko na lang yung isip ko. Pero at least nagkaka-idea ka na rin kung ano itatanong sa'yo. So, yung time na nandun ako, nung ako na, ang nakasalang, ang 4 lang yung tinanong. Ano yung plano ko pagpunta ko ng US, which is sinabi ko, I plan to celebrate my birthday and go to Disneyland kasi I don't have any specific plans pa talaga. And then, second yung tinanong is, anong work ko? So, in-explain ko. And then, third question is, ilang taon na ako sa company. And then, last na tinanong niya sa akin was, when was the last time you went to Australia? Sabi ko, actually, I just recently arrived from Australia last week. So, yun. After that, sinabi niya sa akin, I will be getting my visa na and the passport delivery in 1 week. So, yun, pinaiwan na yung passport ko. Kasi kapag hindi ka na-approve, meron ibibigay sa yung blue slip. So, grabe yung ngiti ko, sabi ko, Pero hindi ko, tinatry kong pigilan. Kasi yung iba, hindi na-approve. So, ayun. So, diretso na exit, paglabas, tapos kinuha ko na yung cellphone ko kay ate, tsaka yung car keys ko. And then, sabi ko, effective yung niya, yung good luck niya sa akin. Ayun. Chinek ko yung time. Mga 7:30 ako nag-enter. Mga 8:30 ako nakalabas. So, mga 1 hour lang naman yung process. So, ayun. Yun lang yung yung aking experience for getting the US visa, which is first time ko mag-apply and first time, buti na lang na-approve din. So, yun lang. Bye-bye!